Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat nito dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Co mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Co, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Co at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kaugnay ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. Inendorso ng Justice Department sa Ombudsman ang 3 reklamong malversation na laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay sa maanomalya umanong flood control project sa Bulacan. Tumanggi ang tagapagsalita ng kagawaran na idetalye kung ano ang rekomendasyon ng kanilang prosecutors pero susuriin niya ng ombudsman ang findings ng mga ito. At kapag may nakitang sapat na ebidensya, ay saka magsasampa ang ombudsman ng kaso laban kay Villanueva sa Sandigan Bayan. Sa isang text message, sinabi ng abogado ni Villanueva na hindi pa sila naabisuhan kaugnay rito kaya vine-verify pa nila ito. Iniatras ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang apela na humihingi ng disqualification ng mga abogado ng mga biktima ng drug war. Matatanda ang tinanggihan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng depensa na i-disqualify sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres dahil sa conflict of interest. Hindi raw kasi ito na ipakita ng depensa. Inapelaan ng depensa ang desisyon. Pero sa pagbawi nito ngayon, sinabing maaari pa rin daw silang gumawa ng hakbang sa hinaharap para ungkatin ang issue laban sa 2 abogadong common legal representatives ng mga biktima. Media conference pa lang, nag-shine agad ang galing at talento ng cast ng pinakabagong Kapuso Afternoon musical drama na Born to Shine. May pa-special preview rin ang mga bida sa musikang itatampok sa serye. Makichika kay Aubrey Carampel. Mini concert ang atake ng media conference ng newest Kapuso Afternoon Prime Series na Born to Shine. Si Zephanie na gumaganap as Jenny Sikat, kinanta ang original theme song ng serye. Nag-perform din siya with Yumi, o ang P-pop group na ipakikilala sa musical drama series kasama sina Olive May, Naya Ambi, Mitzi Josh at Gea Mesha. Pati na ang grupong Nexi, the other P-pop group na mapapanood din sa series with Olive May, Chloe Redondo, Angelica Santiago, and Alia de Gracia. Kumanta rin ng original song si Michael Sager. Ang ilan daw sa mga kantang yan ay parte ng original soundtrack ng show at soon ay kanilang i-release. Nostalgia naman ang hatid ng mga OG diva ng 80s and 90s na inawit naman ang kanilang OPM hits. Si Tina Panel, Manilyn Reynes, Rosel Nava,
Gina Morales. May mga songs talaga kaming i-release dun sa mismong show. I-release din po namin to sa mga kapuso natin. So abangan nila yung buong album na yan. Natuwa po ako na ganun yung concept kasi it really relates sa story ng show na to. Tiyak daw na magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan, lalo na sa pag-abot ng mga pangarap, ang kwento ng Born to Shine. Balik-tambalan din ito ni Zephanie at Michael. Kasama rin ang ilang OGs at veteran stars gaya ni Tessie Tomas at Smokey Manaloto. Kasama rin sa serye sina Megs Cuaderno at Cheryl Cruz. All of the cast talaga, they're iconic, mga legends yan in OPM. And pag ganyan kasi nakasama ko, I just listen, I watch them, I really want to learn from them. Magsisimula na ang Born to Shine sa March 23 na mapapanood mula Lunes hanggang Sabado, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Balita naman po sa labas ng bansa. Sa India, nahuli ang makabigil hiningang eksena sa loob ng isang elevator kung saan aksidenteng naipit ang kamay ng isang sanggol. Sa kuha po ng CCTV mula sa isang residential building sa Pune, Maharashtra, makikita ang ilang sakay ng elevator. Pagbukas nito, mapapansin ang babaeng nakaitim malapit sa pinto na naipit na pala ang isang kamay ng karga niyang sanggol. Tumulong ang iba pang sakay ng elevator at kanya-kanyang paraan para maalis ang kamay ng bata mula sa pagkakaipit. Sumaklolo rin ang ilang residente sa gusali. At matapos ang nasa 2 minuto, tagumpay itong nahila at natanggal sa pagkakaipit. Ayon po sa mga residente, ligtas at walang tinamong serious injuries ang sanggol. Mga kapuso, arestado ang 7 Chinong nag-iimbak ng mga toxic waste mula sa mga baterya ng mga sasakyan at e-bike sa San Simon, Pampanga. Bukod sa nakalalason, masama rin ang mga ito sa kalikasan. Narito ang aking pagtutok. Patong-patong na reklamo ang nakarating sa PNP CIDG, kaya sinalakay ang mga warehouse na ito sa San Simon, Pampanga. Ang tumambad sa mga operatiba. May nangyayari nga na illegal na pagtutunaw ng mga material ito. Matataas ang pader, may gate, at sa katotohanan nga may may gwardiya pa. So hindi basta-basta nakakapasok ang ating mga operatiba. Hindi bababa sa 15 million pesos na halaga ng mga baterya ng kotse at mga e-bike ang na-recover sa raid. Dinampot naman ang inabutang 7 Chinese, kabilang ang umano'y promotor ng iligal na operasyon. Nakipag-coordinate na po tayo sa Bureau of Immigration para malaman natin kung anong status. Sa investigasyon, yung chemical element na lead ang pinuntirya ng grupo sa mga baterya na kanila rin daw mabilis na naibebenta. Lubhang delikado dahil bukod sa posibleng maging sanhi ng pagsabog o sunog, may masama rin itong epekto sa kalusugan ng tao pati sa kalikasan. Walang komento ang mga dinakip na maharap sa kasong paglabag sa Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Balik paaralan na, pero minomonitor pa rin ang mga batang nasagip mula sa recruitment para sa umano'y planong paghahasik ng karahasan sa kanilang paaralan. Nakakabahala pa ang nakuha sa kanilang t-shirt na may mensaheng No Lives Matter. Nakatutok si June Veneracion. Inilagay na sa pangangalaga ng mga social worker ang mga kabataang nagplanong umatake at maghasik ng karahasan sa kanilang paaralan sa Laguna. Latag na umano ang plano ng grupo pero nadiskaril ito nang mamonitor ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang usapan online ng 7 magkakaeskwelang puro edad 15. Na-rescue sila bago pa maisagawa ang marahas na plano na balak ikasan nitong Pebrero. Kabilang sa mga nakuha sa kanila ang mga t-shirt na may mga tatak gaya ng No Lives Matter at Natural Selection. Ang kulang na lang sa kanila, weapons. So that's why kung ito ay nagkaroon sila ng opportunity, so might be, kung di natin naunahan, posibleng mangyari ang kanilang mga plano. Base sa investigasyon ng ACG, naging babad sa mga virtual games ang mga estudyante. Nakapasok sa gaming platform ang isang hindi pa nakikilalang individual.
na nag-expose umano sa mga kabataan sa mga maras na content. Meron naman na pinapanood nila yung mga violent personalities, isang mga sikat na mga mass murderer, mga involved sa mga karumal-dumal na krimen. Pag ito ay palagi mong pinapanood, ma-influensyan ka. So pag naindoktrinahan ka, Isinailalim sila sa counseling at psychosocial support para maiwasan ang panganib ng radicalization. Sabi ng ACG, pumapasok na ulit ang mga bata pero kailangan pa rin ang monitoring. Apela ng mga otoridad sa mga magulang, bantayang mabuti ang mga anak para maiwasan ang mga masamang impluensya online. according to the reports, ay yung iba ay from na broken family. So walang nagbabantay siguro sa kanilang bahay o napapabayaan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, walang bagyo pero may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa gaya ng naranasan kanina sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat na ulan na sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon Province. Posibleng magpatuloy yan sa hapon pero meron na rin sa ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at Mindoro Provinces. May tsansa ring ulanin ang ilang lugar sa Aklan, Samar at Leyte Provinces, Davao Oriental, Surigao del Norte at Zamboanga del Norte. Sa Metro Manila, hindi rin iaalis ang posibilidad ng may hinang ulan katulad ng naranasan kaninang tanghali sa ilang lungsod. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang patuloy na makakaapekto sa bansa pero kumpara nitong mga kalipas na araw, umaabot na lamang yan sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng unti-unti na rin niyang humina sa mga susunod na araw.